Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo para pag-usapan ng ilang mga kawili-wiling kaalaman mula sa buong mundo pati na rin sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Naranasan mo na ba ang pamilyar na sitwasyong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Isipin mo ang isang pagkakataon kung saan nakaupo ka sa harap ng iyong computer, naghihintay na matapos ang pag-download ng isang napakahalagang file para sa iyong trabaho o pag-aaral. Ayon sa system, aabutin lamang ito ng 15 segundo. Isang napakaikling sandali, hindi ba? Subalit, sa halip na maghintay ng tahimik at hayaang magpahinga ang iyong isipan kahit sandali lamang, nakaramdam ka ng matinding pangangailangan na punan ang bawat segundo ng aktibidad. Dahil sa pakiramdam na baka may nasasayang na oras kung ikaw ay tutunganga lamang, mabilis mong binuksan ang isang bagong tab sa iyong browser. Silipin ko lang saglit ang aking Facebook newsfeed, pabulong mong sinabi sa iyong sarili, o marahil ay naisip mong tingnan kung may bagong mensahe mula sa iyong mga kaibigan. Ang intensyon mo ay malinaw, isang mabilis na sulyap lamang at babalik ka agad sa iyong pangunahing ginagawa. Ngunit ano ang nangyari? Bago mo pa man lubos na mamalayan ang paglipas ng oras, nakita mo na lamang ang iyong sarili na malalim nang nakabaon sa pag-scroll sa mga walang katapusang maikling video, masigasig na nagbabasa ng mga maiinit na komento sa isang kontrobersyal na issue na sa totoo lang ay wala ka namang pakialam noong una. At nang muli mong sulyapan ang orasan sa gilid ng iyong screen, laking gulat mo na 15 minuto na pala ang tuluyang naglaho na parang bula. Nawala na sa iyong isipan kung ano ang orihinal mong ginagawa at kung bakit ka naghihintay. Ako si Kiyo, ang iyong gabay dito sa Kawili-Wiling Kaalaman, at ang kwentong iyon ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali ng atensyon. Ito ay sintomas ng isang mas malaking epidemya. Kung sa tingin mo ay nag-iisa ka sa ganitong uri ng pagkawala sa sarili, nagkakamali ka. Tingnan natin ang mga nakakagulat na datos mula sa American Psychological Association o APA. Ayon sa kanilang malawakang pag-aaral, noong taong 2004, ang average na haba ng atensyon ng isang karaniwang tao sa isang gawain bago siya maabala ay nasa 2.5 minuto. Medyo maikli na iyon ngunit sapat na upang makabuo ng isang buong kaisipan. Subalit sa paglipas ng panahon at sa pagdami ng mga teknolohiyang nakapaligid sa atin, ang numerong ito ay bumulusok pababa sa isang nakapanlulumong antas. Sa kasalukuyan, ang ating kakayahang magtuon ng pansin ay bumagsak sa halos 47 segundo na lamang. Nakapangingilabot, hindi ba? May isang sikat na biro sa komunidad ng mga siyentipiko na nagsasabing ang ating kakayahang mag-focus ngayon ay mas mababa pa kaysa sa isang goldfish na di umano ay may 9 na segundong memorya. Bagamat isa lamang itong nakakatawang paghahambing at hindi ganap na tumpak sa aspetong biolohikal, ang mensahe sa likod nito ay malinaw at nakababahala. Tayo ay unti-unting nawawalan ng kontrol sa ating sariling isipan, hinahayaan ang bawat maliit na abiso o tunog na gawin ng ating pinakamahalagang mapagkukunan, ang ating atensyon. Madalas nating ipagmalaki sa ating mga kaibigan, pamilya at maging sa ating mga resume na tayo ay mahusay na mga multitasker. Tila naging isang badge of honor ang kakayahang gumawa ng 3 o 4 na bagay ng sabay-sabay. Ipinagmamalaki natin na kaya nating mag-type ng email habang nakikipag-usap sa telepono at kumakain ng tanghalian. Ngunit narito ang isang mapait na katotohanan na matagal na nating iniiwasan. Ang multitasking sa paraang iniisip natin ay isang malaking kasinungalingan. Pinapatunayan ng modernong siyensya at neuroscience na ang konseptong ito ay isang ilusyon lamang na nilikha ng ating lipunang nahuhumaling sa sobrang pagiging produktibo. Ang patuloy na pagpupumilit na gawin ng maraming bagay nang sabay-sabay ang mismong tahimik na salarin sa likod ng nararanasan mong brain rot o ang unti-unting pagkawala ng kakayahang mag-isip ng malalim at mapanuri. Kapag pinipilit mo ang iyong isipan na mag-juggle ng napakaraming impormasyon, hindi mo ito ginagawang mas malakas. Sa halip, unti-unti mo itong sinisira mula sa loob. Ang patuloy na pagkakahati ng iyong atensyon ay nagdudulot ng matinding pagkapagod sa iyong mental na kapasidad na nagreresulta sa mababaw na pag-unawa, madalas na pagkalimot, at pangkalahatang pagbaba ng kalidad ng iyong trabaho. Kaya paano ba talaga gumagana ang ating utak kapag inilalagay natin ito sa ganitong matinding presyon? Tuklasin natin ang anatomya ng ilusyong ito. Upang lubos na maintindihan kung bakit mapanira ang ilusyong ito, kailangan nating gumamit ng isang simpleng paghahambing na madaling maunawaan ng lahat. Isipin mo na ang iyong utak, partikular na ang bahaging tinatawag na prefrontal cortex na matatagpuan sa likod mismo ng iyong noo, ay gumagana na parang random access memory o RAM ng isang computer. Ang prefrontal cortex ang sentro ng paggawa ng desisyon, paglutas ng problema, at pagkontrol sa mga impulses. Tulad ng RAM ng isang laptop, mayroon itong tiyak at mahigpit na limitasyon sa dami ng impormasyon na maaari nitong iproseso at hawakan sa isang partikular na sandali.
Kapag nagbukas ka ng isang mabigat na programa sa iyong computer, ginagamit ito ang isang malaking bahagi ng RAM upang tumakbo ng maayos. Kung magbubukas ka pa ng 10 iba pang mabibigat na programa ng sabay-sabay, ano ang mangyayari? Babagal ang buong sistema, magsisimulang maghang ang screen at baka tuluyan pang mag-crash ang computer. Ganito rin ang eksaktong nangyayari sa iyong utak. Ang iyong mental workspace ay may hangganan. Hindi ito isang walang hanggang imbakan ng pansin na maaari mong hatiin sa 1,000 iba't ibang direksyon ng walang negatibong kahihinatnan. Sa bawat bagong gawain ay dinadagdag mo sa iyong kasalukuyang ginagawa, kumukuha ka ng mahalagang espasyo sa iyong mental RAM na nagpapabagal sa pangkalatang bilis ng iyong pag-iisip at nagpapababa sa kalidad ng bawat individual na desisyon na ginagawa mo. Ngayon, maaring itanong mo, pero Kiyo, kaya ko namang maglakad habang ngumunguya ng chewing gum, hindi ba iyon multitasking? Ang sagot ay oo, ngunit may isang napakahalagang pagkakaiba na dapat nating linawin. Ang paglalakad at pagnguya ay mga automatikong pisikal na kilos na pinamamahalaan ng ibang bahagi ng utak at hindi nangangailangan ng matinding pag-iisip. Subalit, pagdating sa mga gawain nangangailangan ng mataas na antas ng kognitibo at malalim na atensyon, iba na ang usapan. Ang katotohanan ay, ang utak ng tao ay walang kakayahang magproseso ng dalawang komplikadong gawain ng sabay. Hindi mo maaaring isulat ang isang napakahalagang email sa iyong boss habang sabay na nakikinig at inuunawa ang isang malalim na podcast tungkol sa kasaysayan. Imposible yon mula sa pananaw ng neurobiology. Ang inaakala mong sabay-sabay na paggawa ay sa katunayan ay rapid task switching o ang mabilisang pagpapalit-palit ng atensyon mula sa isang bagay patungo sa isa pa. Ang iyong utak ay parang isang spotlight na mabilis na lumilipat mula sa email, papunta sa podcast, pabalik sa email, sa bilis na hindi namamalayan ng iyong kamalayan. Ang mabilisang paglipat-lipat na ito ay nagbibigay ng ilusyon ng pagiging tuloy-tuloy, ngunit sa realidad, ito ay isang magulo at putol-putol na proseso na lumilikha ng matinding pagkapagod sa iyong mental na istruktura. Ang bawat mabilisang pagtalo ng iyong atensyon ay hindi libre. Mayroon itong katumbas na mataas na presyo. Sa larangan ng psikolohiya, tinatawag itong cognitive switching penalty o ang halaga ng paglipat ng pag-iisip. Isipin mo ito. Tuwing tatalon ka mula sa pagsusulat ng ulat patungo sa pagtingin sa iyong smartphone at pagkatapos ay babalik muli sa ulat, kailangang i-clear ng iyong utak ang dating impormasyon at i-load muli ang buong konteksto ng orihinal na gawain. Ang prosesong ito ng pagbabawas at pagkarga muli ay kumukonsumo ng napakalaking enerhiya at oras. Hindi ito isang maayos na paglipat. Ito ay isang magaspang na paghinto at pag-andar. Upang mas maunawaan ang bigat nito, tingnan natin ang kilalang pananaliksik ni Dr. Gloria Mark mula sa University of California, Irvine. Ayon sa kanyang pag-aaral, kapag ang isang tao ay naabala sa isang malalim na gawain, kinakailangan ng average na 23 minuto at 15 segundo bago muling makuha ng utak ang ganap at malalim na antas ng konsentrasyon. Oo, tama ang narinig mo. Isang maikling sulyap lamang sa isang mensahe na tumagal ng 5 segundo, ngunit ang iyong utak ay mangangailangan ng halos kalahating oras upang ganap na makabangon at makabalik sa tinatawag na flow state. Ang parusang ito sa iyong pag-iisip ay ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay buong araw kang nagtrabaho ngunit wala ka namang natapos na makabuluhan. At ang mas masama, may isang hindi nakikitang kaaway na naiiwan sa bawat paglipat. Narito tayo ngayon sa pinakapusod ng ating talakayan, ang konsepto na magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong pang-araw-araw na gawi. Nakilala na natin ang halaga ng paglipat ng atensyon, ngunit may isang mas mapanganib na epekto na nagtatago sa likod nito. Ito ay ang tinatawag na attention residue o can chui sa wikang Vietnamese, isang terminong pinasikat sa pamamagitan ng napakahalagang pananaliksik ni Dr. Sophie Leroy, isang eksperto sa pamamahala ng negosyo at psikolohiya. Ang konseptong ito ang mismong koko na magbabaon sa kabaon ng ilusyon ng multitasking. Ayon kay Dr. Leroy, kapag lumipat ka mula sa isang hindi pa natatapos na gawain patungo sa isa pang bagong gawain, ang iyong atensyon ay hindi sumusunod ng buo at malinis. Isang malaking bahagi ng iyong kognitibong kapasidad ang naiiwan, nakadikit at nakakapit pa rin sa orihinal na gawain. Ito ang tinatawag na residue o latak ng atensyon. Ang latak na ito ay nagiging isang anino na sumusunod sa iyo sa iyong bagong gawain na pumipigil sa iyo na ibigay ang iyong 100% focus. Habang patuloy mong dinaragdagan ang mga hindi natatapos na gawain, patuloy ding dumadami ang mga latak na ito na nagpaparumi at nagpapabigat sa iyong mental na espasyo na nagiging sanhi ng matinding kalituhan at pagbaba ng kalidad ng iyong pag-iisip. Paano ba eksaktong nangyayari ang mekanismong ito sa loob ng ating isipan?
Upang mas maging malinaw, himayin natin ang mekanismo kung paano gumagana ang attention residue sa totoong buhay. Ipagpalagay natin na ikaw ay kasalukuyang gumagawa ng isang mahalagang presentasyon para sa iyong trabaho. Ito ang gawain A. Habang nasa kalagitnaan ka ng malalim na pag-iisip, tumunog ang iyong telepono. May pumasok na mensahe mula sa iyong boss na nagtatanong tungkol sa isang hiwalay na proyekto. Ito ang gawain B. Kahit na 10 segundo mo lamang tiningnan at binasa ang mensaheng iyon bago mo ibinalik ang iyong tingin sa iyong presentasyon, ang pinsala ay nagawa na. Kapag bumalik ka sa gawain A, ang iyong isip ay hindi ganap na naroroon. Isang bahagi ng iyong mental RAM ay nakakulong pa rin sa mensahe ng iyong boss. Habang sinusubukan mong isulat ang susunod na slide ng iyong presentasyon, sa background ng iyong isipan, may isang tahimik na boses na patuloy na nag-iisip. Paano ko ba dapat sagutin si boss mamaya? Kailangan ko bang magpadala ng hiwalay na email? Magagalit kaya siya kung hindi ako sumagot agad? Ang mga nakatagong kaisipang ito ay kumakain ng iyong limitadong kognitibong bandwidth. Ang iyong utak ay nahati sa dalawa at dahil dito, ang kalidad ng iyong kasalukuyang ginagawa ay nagdurusa. Hindi ka makapag-isip ng malinaw, mas madali kang magkamali, at ang bawat salita na iyong isinusulat ay tila nangangailangan ng labis na pagsisikap kumpara sa normal. Ang epekto ng attention residue ay hindi lamang psikolohikal, mayroon itong malalim at direktang biolohikal na kahihinatnan na nag-uugnay sa nararanasan nating brain rot. Ang iyong utak, lalo na ang prefrontal cortex na responsable sa malalim na pag-focus, ay umaasa ng malaki sa glucose bilang pangunahing pinagkukunan nito ng enerhiya. Ang bawat pagkakataon na pinipilit mong lumipat ng gawain at ang bawat latak ng atensyon na patuloy na pinoproseso ng iyong isipan sa background ay kumukonsumo ng malaking halaga ng glucose na ito. Isipin mo na lang ang epekto kung gagawin mo ang pagpapalit-palit na ito ng daan-daang beses sa loob ng isang araw, paglipat mula sa email, sa chat, sa spreadsheet at pabalik sa social media. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, ang reserba ng glucose sa iyong utak ay halos said na. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit sa kalagitnaan ng hapon, nakakaramdam ka ng matinding pag-aantok, pagkapagod, at kawalan ng gana. Ang iyong isip ay nagiging mabagal, tila may makapal na ulap na bumabalot sa iyong mga kaisipan. Pakiramdam mo ay isa kang CEO ng isang malaking kumpanya na labis na naubos ang lakas dahil sa walang tigil na paggawa ng desisyon kahit na nakaupo ka lamang sa harap ng iyong desk buong araw. Ang iyong utak ay literal na naubusan ng gasolina at ang kakayahan mong mag-isip ng malalim at kritikal ay pansamantalang naglaho. Kung ang mabilisang pagpapalit ng gawain ng lason na sumisira sa ating isipan, ano naman ang lunas? Ang unang mahalagang hakbang upang malinis ang iyong mental RAM at maibalik ang iyong kakayahan ay ang pagyakap sa sining ng monotasking o ang paggawa ng iisang bagay lamang sa isang partikular na oras. Bagamat tila napakasimple at halos makalumang pakinggan, ang monotasking ay nangangailangan ng matinding disiplina sa ating makabagong panahon. Ito ay ang sadyang pagpili na ituon ng lahat ng iyong kognitibong lakas sa isang solong gawain hanggang sa ito ay matapos o hanggang sa matapos ang inilaang oras para rito. Ngunit tingnan natin ito mula sa isang mas malalim na pananaw ng neurobiology. Sa tuwing sinusubukan mong mag-focus sa isang bagay at nararamdam mo ang matinding tukso na suriin ang iyong telepono, ngunit pinipili mong labanan ang tuksong iyon at ibalik ang iyong atensyon sa iyong ginagawa, gumagawa ka ng isang napakahalagang aksyon. Ang bawat sandali ng pagbawi ng atensyon ay parang pagbubuhat ng pabigat para sa iyong neural na kalamnan. Pinasisigla mo ang neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na muling hubugin at palakasin ang mga koneksyon nito. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay ng monotasking, hindi mo lamang ginagawa ang trabaho. Literal mong muling hinuhubog ang istruktura ng iyong utak upang maging mas matatag laban sa mga abala. Gayunpaman, ang pag-asa lamang sa iyong sariling lakas ng loob at disiplina ay isang mapanganib na estratehiya. Ang willpower ay isang limitadong mapagkukunan na mabilis maubos. Kaya ang pangalawang solusyon upang mapanatili ang monotasking ay ang paglikha ng isang walang bahid at walang abalang kapaligiran o ang tinatawag nating sterile environment. Upang hindi mo na kailangan makipaglaban ng patuloy sa iyong sariling isipan, kailangan mong gumamit ng mga sistema na automatikong magtatanggal ng mga tukso. Paano ito gagawin sa praktikal na paraan? Simulan mo sa pamamagitan ng pag-activate ng focus mode o do not disturb sa iyong telepono at computer habang nagtatrabaho. I-log out o itago ang mga aplikasyon ng social media. Kung maaari, gamitin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng web browser upang magkaroon ng karagdagang hakbang bago mo sila ma-access. Ang isa sa mga pinakamabisa at pinakasimpleng pamamaraan na maaari mong gawin ay ang pisikal na pagtatago ng iyong telepono. Ilagay ito sa ibang kwarto, sa loob ng isang drawer, o sa isang lugar na hindi mo madaling maabot habang ikaw ay nakaupo sa iyong desk.
Kapag ang pinagmula ng abala ay wala sa iyong paningin, hindi na kailangang gumastos ng enerhiya ang iyong utak upang labanan ng tuksong gamitin ito. Sa pamamagitan ng pag-ayos ng iyong kapaligiran, binibigyan mo ang iyong sarili ng pinakamagandang pagkakataon upang magtagumpay sa pagpapanatili ng malalim na focus. Ang pagsasanay ng monotasking at ang paglikha ng isang walang abalang kapaligiran ay hindi lamang mga layunin sa kanilang sarili. Ang mga ito ay mga hakbang lamang patungo sa ating pangunahing adhikain. Ang pinakamataas na layunin ng paglilinis ng ating mental RAM ay ang maabot ang isang natatanging psikolohikal na kalagayan na tinatawag na flow state. Ang konseptong ito na masusing pinag-aralan at pinangalanan ng sikat na psychologist na si Mihaly Csikszentmihalyi ay tumutukoy sa isang estado kung saan ikaw ay ganap na nakalubog at nakatutok sa iyong ginagawa. Sa estado ng flow, ang konsepto ng oras ay tila nagbabago. Ang mga oras ay lumilipas na parang mga minuto. Ang bawat aksyon, bawat desisyon at bawat kaisipan ay natural na sumusunod sa isa't isa nang walang anumang alinlangan o sagabal. Ito ang sandali kung saan ang iyong kakayahan ay perpektong tumutugma sa hamon ng iyong gawain. Sa loob ng flow state, ang utak ay nag-ooperate sa pinakamataas na antas ng kahusayan nito. Hindi ito nakakaramdam ng matinding pagkapagod dahil walang enerhiyang nasasayang sa paglipat-lipat ng atensyon. Sa halip na masira, ang iyong isipan ay aktwal na nakakaranas ng pag-renew. Ito ang sagradong espasyo ng isip kung saan ang pinakamagagandang ideya ay isinisilang at ang pinakamataas na kalidad ng trabaho ay nagagawa ng may kagalakan. Ngunit alam nating lahat na ang pagpasok sa flow state ay hindi madali. Mayroong malaking puwersa ng pagtutol sa simula ng anumang mahirap na gawain. Ang iyong utak ay natural na maghahanap ng mas madaling gawain tulad ng pag-scroll sa social media upang maiwasan ang paunang hirap. Upang malampasan ang panimulang alitan na ito, maaari mong gamitin ang isang napaka-epektibong kasangkapan, ang Pomodoro Technique. Tulad ng nabanggit ko sa mga nakaraang talakayan, ang simpleng pag-set ng timer sa loob ng 25 minuto ay gumagawa ng himala. Sinasabi mo sa iyong utak, magtatrabaho lamang tayo ng walang abala sa loob ng 25 minuto at pagkatapos ay magpapahinga tayo. Ang maikling limitasyong ito ay sapat na upang malinlang ang iyong utak na huwag matakot sa gawain. Kapag nagsimula na ang timer, pinipilit mo ang iyong sarili na tumawid sa tulay ng pagtutol. At kadalasan kapag natapos na ang 25 minuto, mapapansin mo na nakuha mo na ang momentum. Ang panimulang hirap ay nawala na at ikaw ay unti-unti nang nag-i-slide patungo sa estado ng malalim na paggawa na walang friksyon. Ang Pomodoro ay hindi lamang isang tool sa pamamahala ng oras, ito ay isang ritual ng pagpapagaling para sa iyong utak, isang paraan upang dahan-dahang turuan itong muling mag-focus nang hindi ito binibigla o pinapagod ng labis. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay ngayon, nais kong iiwan sa inyo ang isang napakahalagang kaisipan na dapat ninyong pagnilayan. Sa mabilis na pagbabago ng ating mundo sa ika-21 siglo, kung saan ang impormasyon ay masagana at madaling makuha ng sinuman, ang kaalaman ay hindi na ang pinakamahalagang pag-aari. Ang tunay at pinakamahalagang yaman na maaari mong taglayin ngayon ay ang iyong atensyon at ang iyong kakayahang mag-focus ng malalim. Ang mga taong kayang protektahan ang kanilang isipan mula sa walang tigil na ingay ng teknolohiya ang siyang magtatagumpay at makalilikha ng makabuluhang epekto. Panahon na upang ihinto ang pagmamalaki sa ilusyon ng multitasking. Panahon na upang itigil ang paglapastangan sa ating sariling utak sa pamamagitan ng pagpilit nitong gawin ang mga bagay na hindi naman ito disenyo. Ang kabalintunaan ng tunay na pagiging produktibo ay ito. Ang paggawa ng mas kaunting mga bagay sa iisang pagkakataon ay ang tanging paraan upang matapos ang mas maraming makabuluhang gawain sa pinakamataas na kalidad. Sa pamamagitan ng pagpili na mag-focus, hindi mo lamang pinapabuti ang iyong trabaho kundi pinoprotektahan mo rin ang kalusugan at kinabukasan ng iyong sariling isipan. Kaya bago tayo maghiwalay, mayroon akong isang direktang hamon para sa iyo na nanonood ngayon. Sa susunod na isang oras pagkatapos ng video na ito, piliin ang pinakamahalagang gawain na kailangan mong tapusin. Itago ang iyong telepono sa kabilang kwarto, isara ang lahat ng hindi kinakailangang tab sa iyong browser at isawsaw ang iyong sarili ng buong buo sa gawaing iyon. Walang silip-silip, walang mabilisang pag-check ng mensahe. Damhin ang pagkakaiba sa kalinawan ng iyong pag-iisip. Pagkatapos ng isang oras na iyon, bumalik ka sa video na ito at ibahagi sa comment section sa ibaba kung ano ang naging resulta at kung paano nagbago ang iyong pakiramdam. Nais kong marinig ang inyong mga kwento ng tagumpay sa pagbawi ng inyong atensyon. Kung nakita mo ang kapakipakinabang, nakapagbukas ng isipan at nakatulong ang mga impormasyong ibinahagi natin ngayon, huwag kalimutang i-click ang like button upang matulungan ang ating mensahe na makaabot sa mas maraming tao na nangangailangan din ito. At syempre, mag-subscribe sa Kawili-Wiling Kaalaman
para sa mas marami pang malalalim at siyentipikong pagsusuri na magpapatala sa iyong isipan. Ako muli si Kio, nagpapaalala na ang iyong isip ay isang templo, ingatan mo ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatiling mausisa at manatiling nakatutok